Ito, pag-usapan natin ang mga ginagawa ng ating mga kababayan. Mapapansin nyo, napapadalas, yung mga ganitong gawain. Di ko alam bakit talagang lahi na ba talaga natin ang matigas sa ulo? Anong nangyari? Bakit ganito, mga minamahal na kababayan ko? Wala na ho ba tayong konting delikadesa? Pati ang ating lahi sinisira na lamang. O ito pa, ayan. Sa Anchorage po, isang lalaki ang nakulong dahil sa sexual abuse sa isang minor de edad. Sabi dito, si Daniel John Santos, 27-year-old, nakakulong sa Goose Creek Correctional Center about a week after arrested on 3 counts of sexual abuse of a minor. Kababayan natin to. Bago maaresto, sinabi ng pulis, nag-imbestiga sila at nalaman nila na si Santos po ay nakaapat na beses na over the last 6 weeks for separate reports that inappropriate touched children in his care according to criminal charges filed in a new cases po. So ito pong si Kabayan ay nagtatrabaho bilang babysitting. Babysitter po. Ito yung balita, Higit isang buwan nang nakakulong sa Goose Creek Correctional Center ang isang 27 anyos na Pinoy sa Anchorage, Alaska. Babysitting o pag-aalaga ng mga bata ang trabaho niya roon sa nakalipas na 6 na taon. Pero noong December 2022 ng nakaraang taon, inaresto ang Pinoy dahil sa reklamong pangmumolestya ng menor de edad. Ayon sa Anchorage Daily News, nakapagtrabaho ang Pinoy sa isang daycare facility, maging sa Campfire, Alaska at Office of Children's Services. Pero napatalsik siya sa daycare facility dahil sa umano'y panghihipo sa mga bata. Ipinakalat na ng Anchorage Police ang litrato ng Pinoy dahil posible umanong marami pa siyang nabiktimang mga bata. Ayon naman sa ating Department of Foreign Affairs, bibisitahin nila ngayong linggo ang nakakulong nating kababayan. Usually sa US, there's always a public defender. But the public defenders, of course, are paid by the government of the US. No, always better to have a private lawyer. So yes, he's entitled to it. Kung gusto niya ng private lawyer of his choice, or pwedeng kami mag-hire for him, pero bayad ng gobyerno, we can do that. Nananawagan na rin ang DFA sa mga kaanak ng Pinoy na makipag-ugnayan sa kanila. And you can contact either the Department of Migrant Workers or kami sa DFA, ko personally, yung aming webpage or Facebook page is OFW Help, HELP sa Facebook. So just message us so kayo maging contact namin. Kasi you might be able to help us also provide more details para sa ating konsulado. Imagine nyo, no? Sino yung gumawa ng mali sa pantutulungan ng gobyerno? Gagastusan pa ng gobyerno natin ang Pilipinas ang mga ganitong klaseng tao. Imagine that. Totoo po ba yung nasa balita? Yes, ito siya. Yan po ang itsura ni Daniel John, 27-year-old, arrested dahil sa pangmamolestya ng mga bata sa Alaska. Alam mo, nando ba na sa bansa na maraming Pilipino ang gustong makapunta upang magtrabaho. Tapos ganito pa ginagawa inyo. Like lahat ng swerte sa balat, nasa inyo na. Kung ba nakatato, then you're doing this shit. My goodness. Kung natin, gano'n naman talaga. Kapag may Pilipino tayong nasasangkot sa mga ganitong bagay na gawain, sabihin ng iba, don't judge them. Sabihin ng ibang kababayan natin, huwag niyong husgahan. Ano nangyayari? Ay, nako.